Napaka-sensitive naman ng ilong mo. Lahat ng tao may baho. Saka normal na naglalabas nun ng katawan ng tao. Akala mo ikaw walang baho no? Saka inaano ba kayo ng amoy ko? Hindi kami makafocus sa trabaho dahil nahihilo kami sa amoy mo. Akala mo ba hindi nakaka-stress kapag may mabaho sa paligid? Nasa opisina tayo, nagsusuot ka ng office attire pero amoy binuro na sibuyas ka. Hindi lang namin masabi sa'yo dahil alam namin na magagalit ka. Pero sobra na talaga. Hindi na ako makatiis lalo na katabi mo pa ako. Alisin mo na yung electric fan sa tabi mo kasi mamamatay na kami sa baho mo. Minsan, ang sariling amoy ay nagiging malaking epekto sa mga nakakasalamuha. Mukha lang itong simple kung sa pansarili. Pero kung sa iba, marami ang nahihirapan magtrabaho o kumilos, lalo na kung mabaho ang kanilang kasama. Ganon kasi si Ethel. Hindi niya inaalala ang mga tao sa paligid niya, lalo na sa amoy niya. Ano kaya ang magiging kaparusahan para magkaroon ng pagkatuto ang mabantot na babae? Oh, okay ka lang ba? Bakit ka nasusuka? Ito, ilagay mo to sa sikmura mo. Mainit yan kasi magkakapisa na ako Ititimpla ko pa lang. Ano ba, nahihilo ka ba? Meron akong katingko dun sa lamesa ko. Hindi ko na talaga kaya, be. Kalilipat ko lang ng upuan pero feeling ko mamamatay na ako sa amoy ni Ethel. Grabe, katabi ko pa siya. Lumapit siya sa akin. As in, ganito lang kalapit mukha niya sa akin. Nagtanong siya, hanep, nanarampal yung amoy ng bibig niya, be. Parang amoy imbornal. Hindi, mas malala pa pala dun. Alam mo yung amoy ng patay na daga? Ganon. Hindi ko kinaya talaga. Ay, Diyos ko, akala ko doon ako sa suka sa harapan ng pisi ko. Si Ate Ethel pala. Kawawa ka naman doon. Kawawa talaga ako, no? Hindi ko talaga kinakaya. Parang gusto ko nalang mag-resign Parang mag-file na ako mamaya. Wala akong pakialam kahit kulang sila ng tao. Awa na lang, Diyos ko po. Huwag lang nila akong itabi sa kanya. Kahit doon na lang ako sa labas mag-office ko, okay lang sa akin. Mag-request ka na lang kaya. Hindi ko rin kasi alam kung bakit hindi pa siya nililipat ng office. Buti nakakaya niyong makasama siya sa dorm, no? Imagine, naka-aircon kayo doon. Lasap na lasap ninyo yung baho niya. Nag-request na kaming magpalipat. Pero kasi, hindi pa kami pinapayagan sa ngayon. Wala raw available na rooms, kaya tinitiis na lang din namin. Hanep, di ko kaya yun, be. Baka sa hallway na lang talaga ako matutulog pag ganun. Grabe naman yun. Sana naman may magsabi sa kanya na linisin niya naman ang katawan niya. Apektado tayo mga nasa paligid niya. Kung hindi siya nababahuan sa sarili niya, maawa naman siya sa atin. Walang ibang ginawa si Marlene kundi ang ireklamo ang katrabaho namin na si Ate Ethel. 1 taon pa lang ako sa trabaho ko habang si Ate Ethel naman mga 3 taon na. Sobrang baho niya talaga. Hindi ko siya nilalait pero mabantot talaga siya. Kakaiba ang amoy niya, parang hindi normal. Lumalabas talaga yon sa singaw ng katawan niya. Hindi ko naman masabi sa kanya na maligo siya. Dahil magkasama nga kami sa iisang kwarto, nakikita ko na hindi siya naliligo. Matutulog siya, tapos gigising siya at magbibihis. Tapos papasok na. Parang hindi ko rin siya nakikita na nagpapalit ng panty niya. Ang dahilan niya, kami-kami lang naman daw ang magkakasama. Saka sayang ang damit niya. Hanggat pwede pa naman daw, hindi niya agad papalitan. Isang araw, bago kami pumasok sa trabaho, siya ang sinundan ko galing sa banyo. Nasuka pa nga ako dahil naiwan yung amoy niya. Amoy ng mabahong pribadong parte ng babae. Isang beses pa, naglabas ako ng saloobin sa kanya, lalo na nung 2 na lang kaming naiwan sa kwarto. Umalis kasi sa trabaho yung isa dahil hindi niya kinakaya na may makasama na ganito kabaho. Itong dorm pala na tinutuluyan namin, Lola Telang, bayad to ng kumpanya. Libre lang to, kaya kung sino lang ang kasama namin, yun lang talaga. Kung gusto naming mangupahan ng bukod, hindi na yun sasagutin ng kumpanya.
Dahil mahal ang gastos ng upahan at nagtitipid ako, kinakaya ko na lang ang amoy ni Ate Ethel. Ate, siguro maligo ka na lang tapos bili ka nung mabango na sabon kesa magpabango ka ng magpabango. Bakit ka ba nakikialam sa akin, ha? Concern lang kasi ako sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Saka wala akong pakialam sa kahit na sino sa inyong nagsasabi sa akin na mabaho ako. Hanggat wala ako naaamoy sa sarili ko, wala akong problema. Kung may naaamoy kayo, baka sarili nyo yun. Hindi naman sa ganon, te. Hay leche! Bahala kayo sa buhay nyo! Padabog siyang umalis, pero naiwan ang amoy niya. Humahalo ang mabaho at mabango, kaya mas masakit sa ulo. Bago ako lumabas, binuksan ko ng kaunti ang bintana para habang nasa trabaho kami ay sumingaw naman ang amoy sa loob ng dorm. Natatakot nga ako, baka kasi kumapit na rin sa akin ang amoy niya. Baka hindi ko rin naaamoy ang sarili ko. Kaya lagi akong nagtatanong sa mga kasama ko kung ano ang amoy ko. Hindi ako mabaho. Hindi naman. Maligo ka lang palagi. Huwag kang tutulad doon sa kadorm mo. Baho niya kanina. Tapos ang tapang pa ng amoy ng pabango niya. Grabe yun. Ang sabi sa akin nung dati naming kadorm, may problema daw kasi sa pang-amoy si Ate Ethel. Para bang hindi siya masyadong makaamoy. Kaya siguro hindi niya rin naaamoy ang sarili niya, no? Paano yun? Nirereklamo siya. Bakit kaya hindi siya tinatanggal, no? Kulang sila sa tao, tapos may kayang gawin yung mabantot na yun dito sa work na siya lang may alam. O ito ha, wag mong sasabihin sa kanya. Hindi naman kami nag-uusap nun eh. Nag-try na silang tanggalin siya pero hindi talaga kaya. May naging trainee ata siya, tapos hindi niya tinuturo yung trabaho na yun para hindi siya matanggal. Tapos kahit anong gawin ng iba, hindi nila kaya. Yun yung sa mga sales niya? Oo, ganun nga. Ayan, naamoy ko na naman siya. Papasok yan dito. Ano ba yan? Kailan namang lunch, oh? Grabe. Nasusuka na naman ako. Ay. Maya-maya nga, pumasok si Ate Ethel. Lumapit siya sa amin. Anong ulam mo, be? Uy, lumpia ba yan? Pakagat naman ako. Kakagat lang ako, ha? Kumagat nga siya. Tapos balak niyang ibalik sa plato ko yung kalahati. Pero pinigilan ko siya at sinabi na kanya na lang yun. Nakita ko kasi na may sumama dun sa kinagatan niya. Galing yun sa ngipin niya. Para bang tinga na kinain niya kanina. O baka kahapon kasi hindi naman siya naglilinis ng ngipin niya. Ang sarap nito, be. Saan mo ito nabili? Doon sa labas, yung matanda doon na nagbebenta. Oh, meron pa kaya? Ang dami pa naman nung bumili ako, kaya siguro meron pa. Bibili nga ako. Hindi na nakakain si Marlene dahil sukang-suka siya. Pumagitna ba naman sa amin si Ate Ethel, tapos yung bandang kili-kili niya nakatapat sa bandang mukha ni Marlene. Sensitibo pa naman ang pang-amoy niya, kaya konting baho lang o di niya gustong amoy, bumabaliktad na ang sikmura niya. Nababahuan naman ako, pero parang medyo nasanay ang ilong ko. Nakasama ko ba naman sa iisang dorm, pero may pagkakataon talaga na hindi ko kinakaya. Isang araw, wala kaming pasok noon. Hindi na ako lumabas dahil ang akala ko lalabas si Ate Ethel, pero nasa loob lang talaga siya ng dorm. May dumating din pala akong order noon dahil tinatamad nga akong lumabas. Ano yan, be? Milk tea? Di ka nagsabi sa akin bibili ka. Akala ko kasi tulog ka, te. Cravings ko rin kasi yan ngayon eh. Pengi ako. Patikim lang ako. Isang higop lang. Hindi kasi ako sanay nagpapasip-sip ng inumin ko, te. Ang arte mo naman. Konti lang naman iinumin ko. Gusto ko lang makatikim ulit ng milk tea eh. As in talaga, konti lang. Ayoko talaga, te. Order ka na lang ng iyo. Ito naman parang others. Konti nga lang eh. Akin na. Promise, konti lang iinumin ko. Ay, sige te. Iyo na lang yan. Bakit ba ang arte mo? Ano ba akala mo sa akin may nakamamatay na sakit? Sure ka ba ayaw mo ba?
Ininuman mo na. Ayoko na niyan. Okay, sige. Bahala ka. Thank you rito ha. Paano ko ba namang hindi aayawan? Nakadampi na ang labi niya sa straw. Tapos sumayad pa yung ngipin niya na malamang may mga sumama na tartar. O kung anumang dumi sa ngipin niya. Maarte na siguro ko, pero ayoko talaga na may kasalo ako sa kinakain ko. Kaya kapag nadampian na ng labi ng iba, ayoko na talaga. Madalas na ganon ang ginagawa niya sa akin. Isang araw, pinagsabihan ko na naman siya tungkol sa amoy niya. Gusto ko kasing malaman niya. Ano ba kasing ilong meron ka? Alam mo, ikaw lang pa naireklamo sa akin. Hindi ako ang naaamoy mo ha. Sarili mo na yan. Nagbibigay lang naman ako ng advice sa'yo, te. Para sa'yo rin naman to eh. Kahit sana yung panghugas na lang ng ano mo. Kasi iba talaga yung amoy. Tapos kapag meron ka pa, parang hindi ka kaagad nagpapalit ng napkin mo kahit punong-puno na. Malansa kasi yung amoy nun, te. Tapos sana mag-deodorant ka. Ako, sinasabi ko to ha, para hindi ka napag-usapan ng mga katrabaho natin. Kasi, sa totoo lang, ayaw ka nilang katabi. Mas ayaw ko naman silang katabi, no? Hindi naman po pwedeng ganun yung sasabihin mo, te. Paano kapag nasa labas ka, ang lakas kasi ng putok mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Wala akong amoy, no? Saka ang mahal ng pabango ko para sabihin mong amoy putok ako. Hindi naman ako nagsisinungaling, te. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy yun. Pero talagang kapag katabi ka namin, o kaya dadaan ka, parang naninipa yung amoy mo. Eh kung ikaw kaya ang sipain ko. Tandaan mo malapit ang bibig sa ilong. Kaya yung naaamoy mo sa akin, naaamoy mo yung sarili mo. Huwag mo ibintang sa ibang tao ang sarili mong baho, ha? Para sa'yo naman tong sinasabi ko eh. Kasi parehas tayong babae. Nakakahiya naman kung pag-uusapan ka ng hindi mo alam, di ba? Ang dami na kayang nagrereklamo dun sa office. Tapos hindi ka pa nagtutoothbrush. Tapos ang hilig mong makisubo ng pagkain sa iba. Nakikinom ka pa ng tubig o kaya ng milk tea. Kung alam mo lang na amoy bulok na bagang yung bibig mo, sana magpa-check up ka naman, te. Magpalinis ka ng ngipin mo o kaya magpabunot ka. Tapos kahit na hindi ka nagsasalita, naaamoy na bad breath ka eh. Hindi nga ako yun. Ang tigas naman ang ulo nyo. Hindi nga ako mabaho. Alam mo, wag mo na ako bad tripin. Matutulog na lang ako. Maligo ka bukas, te. Linisan mo ang sarili mo. Tapos magpalit ka ng sapin mo kasi parang 3 years na rin pati punda mo eh. Hindi ka pa rin talaga tumitigil magsalita, ano? Ano ba problema mo sa akin? Apektado ka ba ng amoy ko? Apektado kami, te. Kasi sa totoo lang, hirap kami makapagtrabaho ng maayos. Naka-aircon tayo, tapos may fan pa sa gilid mo. Kapag binubuksan mo yon, papunta sa amin yung amoy mo. Sobrang baho talaga, te. Nahihilo kami. Sumasakit yung ulo namin kaya sa halip na makapag-focus kami sa trabaho, pinipilit namin kayanin yung amoy. Hindi naman ako magsasabi ng ganito kung hindi totoo, te. Wala lang talaga silang lakas ng loob sabihin sa'yo kasi nga magagalit ka. Bahala kayo dyan. Basta alam kong hindi totoo yung pinagsasasabi mo. Wala akong putok dahil wala naman ako naaamoy na mali sa sarili ko. Tamad kayo magtrabaho, yun ang totoo. Kaya hindi kayo kumikilos. Isisisi niyo pa talaga sa akin, ha? Alam ko na. Kaya mo sinasabi yan para bumaba ang self-confidence ko, no? Kaya ako nga sinasabi para nga maging maayos ka naman. Te, babae ka. Proper hygiene sana. Yung private part mo, as in, may amoy talaga eh. Tapos kapag naguhubad ka pa ng sapatos mo, ang baho ng paa mo. Tapos madalas, tinatapat mo pa sa electric fan. Hala, sorry ha. Pasensya na kung naaamoy niyo yung sarili niyong baho. Kahit na anong sabihin ko, hindi talaga siya nakikinig. Ako lang ang may lakas ng loob na magsalita sa kanya dahil kapag ibang tao ang gumawa nun, aawayin niya lang. Malakas siya mang-asar at mambuli sa opisina. Pero kapag siya na yung pinagsabihan kahit na totoo, magagalit siya. Kapag nagalit siya, gagawa siya ng paraan para manira ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit matamad na tamad siyang asikasuhin ang sarili niya.
Kasi sa totoo lang, ang dali naman sanang maglinis ng katawan. Iniisip ko nga kung paano ba siya noong bata siya. Ganyan na ba siya katamad? Ganyan ba talaga siya kabaho? Kapag pinagsasabihan siya, hindi siya nakikinig? Kahit na pinagsabihan ko na siya noon, kinabukasan, hindi siya naligo. Nagpalit lang siya ng damit tapos inubos niya lang lahat ng pabango sa katawan niya. Parang sinasabi niya sa akin na mabango na siya. Pagpasok sa opisina, nakita kong naka-face mask na ang mga katabi niya at may salompas na ginupit na nakalagay sa sentido nila. Mukhang makapal din ang tissue na nasa loob ng face mask. Nagpatuloy ang trabaho hanggang sa nagsalita si Marlene. Baka naman pwedeng wag mo nang itaas ang kilikili mo at ipahangin niya sa electric fan. Grabe ng toxic ng hangin eh. Nalalanta na yung halaman. Baka kami naman mamatay niyan. Bakit ba pati ito pinakikialaman mo? Pinapawisan ang kilikili ko eh. Yun na nga. Pawis ang kilikili mo kaya mas mabaho yung naaamoy namin. May nakasalpak na nga nakatingin ko sa ilong ko, mas nangingibabaw pa rin yung bantot mo. Naka-face mask ka, kaya yung amoy ng hininga mo yung naaamoy mo. Kapag kasi pinagsasabihan kang amoy baktol ka, hindi ka nakikinig. Maligo ka naman sana. Hindi yung puro kapabango. Hindi ka naman naglilinis ng katawan mo. Inuna mo pa talaga mag-makeup ha, kaysa maglagay ng deodorant. Hindi mo ba kayang bumili ng tawas? O sige, ako na lang ang bibili para sa'yo, pero utang na loob. Sabunin mo naman ang kilikili mo, tapos lagyan mo ng tawas. Ang baho mo talaga. Napaka-sensitive naman ang ilong mo. Lahat ng tao may baho. Saka normal na naglalabas nun ng katawan ng tao. Akala mo ikaw walang baho eh, no? Saka inaano ba kayo ng amoy ko? Hindi kami makafocus sa trabaho dahil nahihilo kami sa amoy mo. Akala mo ba hindi nakaka-stress kapag may mabaho sa paligid? Nasa opisina tayo, nagsusuot ka ng office attire, pero amoy na binuro na sibuyas ka. Hindi lang namin masabi sa'yo eh, dahil alam namin na magagalit ka. Pero sobra na talaga. Di na ako makatiis lalo na katabi mo pa ako. Alisin mo na yung electric fan sa tabi mo kasi mamamatay na kami sa baho mo. Ayaw mo makaamoy ng mabaho. Doon ka sa impyerno. Oy, bakit pa papunta doon kung andito na yung amoy demonyo? Ay talaga ba? Eh di mas lalo ko itataas at ipapaamoy sa inyo yung kilikili ko. Akala nyo ang kaarte nyo. Mas lalong inasar ni Ate Ethel ang mga katabi niya. Sinasadya niya talaga na ipaamoy ang kilikili niya. Dahil sa inis ni Marlene, mukhang kinuha niya yung deodorant niya at inispray niya kay Ate Ethel. Doon na sila mas nagtalo pa, kaya napatawag sila sa HR. Dalawa yata silang napagsabihan. Hindi ko pa alam kung anong pinag-usapan doon, pero mamaya magtatanong ako kay Marlene. Nagpatuloy ang trabaho namin hanggang sa nagtanghali na. Nung kumain na kami, nagtanong agad ako kay Marlene. Pinagalitan kaming dalawa, pero yung HR natin pipi masyado no? Hindi magsabi ng totoo. Nakakainis. Hindi niya sabihin na ang bantot naman talaga ni Ethel. Kahit naman anong sabihin kay Ate Ethel, hindi naman siya nakikinig. Sinabihan ko na nga siya. Tapos nagsuggest na rin ako pero wala Ayaw niya magbago. Tapos mas lalo pa siyang nang-aasar. Yun na nga ang isa sa kinaiinis ko. Itinaas niya pa sa bangko niya yung paa. Hindi lahat nagsingawan. Nakaka-stress. Ang lala talaga. Para naman sa kanya yung sinasabi. Kaya walang nagsasabi sa kanya kasi nahihiya o kaya natatakot sa kanya. Kaso hindi ko talaga kinaya kanina. Sobra. Pawis na pawis siya. Ay, kung alam mo lang, akala ko hindi na ako makakahinga kanina. Kaya panay ako paalam pupunta ng CR Hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Mamadaliin ko ang kumain para makagawa na ako. Kapag andyan na kasi yon, wala na. Mamatay na naman ako. Hindi ko alam paano siya magbabago. Ayaw niya kasing linisan yung sarili niya Lagi niyang sinasabi na wala siyang naaamoy. Tapos mahilig siya sa make-up. Nakakasuka siyang babae sa totoo lang. Ay, nako. Kaya siguro kahit rentahin na siya wala siyang jowa. Sino ba namang makakatiis sa ganyan What if nag-anuhan sila? Sige nga tapos itinaas niya yung kilikili niya di namatay ang jowa niya.
Pero mahal daw ang pabango niya. May pambili naman siya nun, pero ayaw niyang bumili ng tama lang para sa kanya. I mean, yung sabon, shampoo, o kaya pH care, panghugas niya. Isa pa yan, Diyos ko po. Patawarin talaga ako sa mga masasabi ko. Sobrang baho. Napakabaho ng ano niya. Diyos mio, sinundan ko siya sa cubicle ay kung alam mo lang. Yung amoy ng ano niya, grabe. Amoy patis na, ewan ko, hindi mo maintindihan. Basta sobrang baho, na parang malansa. Feeling ko yung panty nun, nangingitim na eh. Alam mo yung may lumalabas sa kanya tapos natuyo sa panty tapos hindi pa pinapalitan. Ganon na ganon ang amoy. Baka akala mo, hindi ko alam ang amoy. Magka-dorm kaya kami. Kaya nga sabi ko na bumili siya ng pH care. Para naman kako mawala yung amoy. Kung hindi kaya magpa-check up siya. Kasi kako hindi talaga normal na maamoy yung ano ng babae. Baka may sakit na siya. Hindi lang kamo siya naguhugas, period. Kahit tubig lang yun kung maayos siya naglilinis, hindi siya mangangamoy. Kaloka. Ewan ko nga paano mo natitiis yun. Hindi ko talaga kaya yung ganun. Ang baho niya, grabe. Ayaw pa makinig. Kapag sinasabihan siyang mabaho, akala mo inaapi ng mundo. Parang naman sana sa kanya yung sinasabi na yun. Oo nga sana magbago naman na si Ate Ethel ano. Sayang, ang ganda pa naman niya. Aanhin naman niya yung ganda niya kung mabantot siya, diba? Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nagbabago kay Ate Ethel. Minsan pinaaalalahanan ko siya pero ayaw niyang tanggapin na may kakaiba talaga siyang amoy. Hilig niya rin kasing kumain nung pagkain na sumisingaw sa katawan niya. Madalas yun pagkain ng ibang bansa, lalo na yung maraming mga pampalasa saka mga sibuyas. Yun din ang naiisip kong dahilan kung bakit hindi umaayos ang amoy niya. Wala akong pasok noon. Umuwi ako sa amin. Dun lang ulit ako nakalanghap ng sariwang hangin. Pero noong kinagabihan na, umuwi na rin ako. Nakasakay ako noon sa LRT. Punuan pero nakaupo ako. Noong bumukas ang pinto sa isang estasyon, napansin kong pumasok si Ate Ethel. Medyo malayo siya sa akin pero tanaw ko ang reaksyon ng mga katabi niya, lalo na nung itinaas niya ang kanyang kamay. Halos mahimatay na yung katabi at nasa unahan niya. May isang ginang na sinita siya pero di ko narinig kung ano ang sinabi sa kanya. Alam mo na nga nasiksikan dito ang arte mo pa. Malamang halo-halo na ang amoy ng mga tao rito. Kung ayaw mo naman pala makaamoy ng pawis o mabaho, sana nagtaksi ka na lang, di ba? Napaka-arte mo naman. Akala mo ang ganda mo no? Mukha ka kayang likod ng binti na puro varicose veins. Mukhang nagalit yung ginang. Ang alam ko lang sinasabi sa kanya na mabaho siya, pati yung mga katabi niya. Pero wala siyang ibang pakialam. Itinaas niya pa nga lalo ang kanyang kamay kung saan naamoy ng mas marami. Siksikan pa naman nun, talagang may nakatayo at nakasiksik malapit sa kilikili niya. Hindi siya nakakatuwang tingnan dahil naaawa ako doon sa mga mas malapit sa kanya dahil alam ko kung ano ang amoy niya. Iisang estasyon lang ang binabaan namin pero hindi ako lumapit o sumunod sa kanya dahil nahihiya ako. Ewan ko kung paano niya ako nakita noon habang naglalakad ako papunta sa sakayan ng jeep. Andyan ka pala? Di mo man lang ako tinawag. Hindi kita nakita, te. Wala kasi ako sa lamin eh. Ay, malabo rin pala mata mo? Oo, te. Pabalik ka na ba sa dorm niyan? Pupunta muna akong palengke, may bibilihin ako. Wala na kasi akong sabon panlabi eh. Sama na pala ako. Bibili lang ako ng sibuyas at kamatis. Gusto kong kumain nun mamaya. Ako na lang bibili. Bakit? Para namang hindi tayo magkakilala niyan. Ang layo mo naman sa akin. Tara nga dito. May jeep na doon, te. Sakay na ako. Puno na ata. Doon ka na lang sa susunod. Hoy, sama na ako. Napatakip ang mga nasa jeep matapos naming sumampa. Yung nasa tabi ko, inamoy niya pa ang sarili niya kung siya ba yun. Yung isa naman na nasa tapat, sa akin sila nakatingin na para bang ako yung mabaho. Hiyang-hiya ako noon. Tapos kinakausap pa ako ni Ate Ethel. Hindi ko na alam kung bababa na ba ako o titiisin ko na lang ang panghuhusga ng mga tao.
Sa akin kasi sila nakatingin. Baka mamaya may makakita sa akin sa susunod tapos ikwento nila na ang baho ko. Nawawalan pa naman ako ng kumpiyansa sa sarili ko kapag naaamoy kong mabaho ako. Nung huminto na sa palengke, hindi ako bumaba pero bumaba noon si Ate Ethel. Parang nalaman niya lang na wala ako nung umandar na ang sasakyan. Nung nawala siya, nagsimula nang magsalita ang mga tao. Ang baho nga raw. Anong klaseng babae ba siya? Noong nasa dorm na ako, maya-maya lang din ay dumating si Ate Ethel. Bakit naman di ka bumaba? Akala ko ba pupunta ka ng palengke? Hindi na pala, te. Gusto ko na kasi matulog inaantok na ako. Di ka ba sasama mamayang gabi? Doon sa team dinner? Hindi ko alam. Depende. Kapag sinipag ako na lumabas mamaya, baka kasi matulog na rin ako Sumama ka na. Minsan na nga lang may team dinner. Masaya yun. Doon daw tayo sa VIP. Doon sa isang room tapos magpa-party-party tayo doon. Sayawan, ganun. Ang saya nun. Maligo ka muna pala, te. Bakit? Ano ba kinalaman ng pagligo ko doon? Kasi nasa loob tayo ng room. Ibig sabihin nun, kulob. Baka naman hindi mag-enjoy ang mga tao doon. Pasimple ka rin talaga no? Yung ugali mo kakaiba. Kadalasan talaga sa mga maaamo yung muka, sila pa yung mga masasama ang ugali. Masama na pala ang ugali ng isang tao kapag nagsabi siya ng totoo. Nanlalait ka Anong akala mo? Hindi panlalait yun. Dinidirekta na kita kasi walang ibang nagsasabi sa'yo. Ewan ko kung bakit hindi ka pinagsabihan ng mga magulang mo noon tungkol sa amoy mo. Kasi imposible naman na hindi nila alam yan. Kasi bago namin naamoy yan, naamoy na nila. Wala namang kasing problema sa amoy ko. Puro ka walang problema. Nahihirapan na ngang huminga yung mga tao sa paligid mo. O yung kanina sa LRT, nakita ko yun. Yung pangit na babae na feeling mabango? Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa'yo, pero mukhang totoo naman talaga. Sige, kumampi ka dun. Yun naman ang gusto mo yung bumababa ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko sinabi na bumaba ang tingin mo sa sarili mo. Kung iintindihin mo lang sana ng maigi ang sinasabi ko, maayos mo kung anong mali sa'yo. Kasi kami talaga yung nahihirapan. Kung alam mo lang na yung 8 hours na katabi ka ng mga katrabaho natin, parang wala na yung katapusan sa kanila. Kasi nahihirapan silang huminga Walang maayos na hangin na dumadaloy sa kanila kasi lahat na lang naaamoy nila mabaho. Hindi ko to sinasabi para magsabi ng sama tungkol sa'yo ha. Gusto ko naman kasi na umayos ka na magbago ka. Anong babaguhin ko? Sa ganito na talaga ako. Kayo mag-adjust sa akin. Kung ayaw nila sa amoy ko, wag silang makiamoy. Mag-resign sila, di ba? Kung yung mga tao sa public ayaw makaamoy, mag-taxi sila para solo nila. Iba-iba naman ang mga tao na nakakasalamuha natin Kaya wag mong pilitin na baguhin ang isang tao. So, ayaw mo magbago? Gusto mong magstay sa kung ano ka noon? Gusto mo habang buhay na sasabihin nilang maganda ka sana, kaso napakabaho mo? Ang dali lang naman sanang linisin ang sarili, te. Mag-shower ka. Ang daming tubig. Magbabad ka dun. Tapos bumili ka ng mabangong sabon para kapag naliligo ka, sasama sa balat mo yung amoy. O ano pa ba? Yung shampoo mo. Mura lang din naman ang toothbrush. Magkano lang yan sa grocery, te? Mas mahal pa nga yung iPhone mo. Hanap ka rin ng murang dental clinic. Pabunot ka ng ngipin. Palinis ka na rin tapos bili ka ng deodorant. Ganun lang yan kadali. Kapag nasanay kang gawin yun araw-araw, hindi mo namamalayang hindi ka na bumabaho. Baka magkaroon ka pa ng ibang kaibigan, di ba? Baka magkaroon ka pa ng manliligaw. Hoy, ang dami kong manliligaw, no? Baka gusto mo ipakita ko sa'yo sino mga kachat ko. Nagkakandara pa sila dahil ang ganda ko. Ang ganda mo nga, ang baho mo naman. Malamang online lang yan, no? Chat lang yan. Maamoy ba nila yung putok mo? Huwag mo na lang kasi akong pakialaman. Hindi ko rin naman kailangan ng maraming kaibigan, no? Mga plastic naman ng mga babae. Basta ako nagsasabi lang ako sa'yo. Kanina sa jeep hiyang-hiya ako Kasi ang akala ng iba doon ako yung mabaho. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako bumaba ng jeep para pumunta ng palengke. Baka kasi mamaya isipin ng ibang tao na ako yung amoy putok Yan! People pleaser ka kasi. Gusto mo laging maganda ang tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo.
Gusto mo yung makikita nila lahat na lang maganda sa'yo. Yung kalinisan ng katawan, hindi yun hinihingi ng ibang tao na makita sa'yo, no? Dapat yun yung gusto mong makita sa sarili mo. Ay, huwag na lang tayo magtalot eh. Tumatalsik sa akin yung laway mo. Kapag natuyo pa naman yan, amoy imburnal. Hindi ko na lang siya pinansin kahit na wala siyang ibang ginawa kundi ang magdaldal. Isinarado ko ang kortina ng kama ko para lang hindi ko siya makita. Ayaw niyang makinig eh. Bahala na lang siya sa buhay niya. Nakakapagod naman din siyang pagsabihan na mabaho siya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng isang malaking kliyente. 3 kami na magpe-present doon. Si Ate Ethel, ako at si Marlene. Si Ate Ethel ang gumawa ng ipe-present namin. Ang sabi ko pa nga sa kanya, kahit 2 na lang kami ni Marlene na humarap sa kliyente. Magaling naman sana siyang magsalita. Kaso ang kinatatakot namin, baka yung amoy niya ang ikasira pa ng sanay malaking offer na makukuha namin. Kaya isang araw, bago ang pakikipagkita sa kliyente, nag-usap kami ni Marlene. Ayaw niyang pumayag dahil baka raw kunin natin yung credits. Baka raw hindi natin siya isama kapag naipasa natin yung deal. Naku, hindi naman tayo ganun, no? Sinabi ko nga sa kanya na baka tayo pang masira ang reputasyon dahil mabaho siya, no? O ayun, munti ka na kami magsabunutan kanina. Kaso hindi ko pinatulan. Ayokong hawakan yung buhok niya, ang lagkit kaya nun. Ang oily. Alam mo yung parang amoy bunbuna na naarawan tapos kinuskusan ng sibuyas. Ganun ang amoy ng ulo niya. Amoy ulo talaga, literal. Ay, basta ako tumigil na ako dyan. Suko na ako. Di ko na siya pinagsasabihan kahit nasa dorm kami. Ayoko nang paulit-ulit na lang sabihin sa kanya na mabaho siya. Kung may magic lang ako, kontrolin ko talaga siya na maglinis ng katawan niya. May kulam kaya na ganun? Ay di ba yung sa mga napapanood ko, yung manika, kinokontrol nila tapos ang mangyayari, yung gustong ipagawa sa kanya. Totoo kaya yun? Tangik, hindi naman totoo yung kulam na yon, no? Fiction lang yon, imbento lang yon. Hoy, totoo kaya yun? Yung kakilala nga ni tita ko nakulam yun eh. Try ko nga yun. Bahala ka dyan. Nakakatakot naman yun, ano? Mas nakakatakot naman yung amoy ni Ethel, no? Hindi ko alam kung tinotoo nga yun ni Marlene. Kasi hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kulam na yan, Lola Telang. Ilang araw ang lumipas, haharap na kami sa kliyente. Pero pagpasok pa lang namin sa isang silid kung saan naroon ang kliyente, umalis na agad ito. Walang sinabi sa amin, walang paalam, walang paliwanag kung bakit. Basta umalis lang. Ilang sandali lang, pinatawag kami ng boss namin. Galit na galit siya dahil nga umayaw na yung kliyente. Pinaliwanag namin na hindi naman namin naipresenta ang offer at ang sabi sa amin dahil daw wala kaming maayos na paglilinis sa sarili at sa katawan. Ang ibig sabihin pala ng kliyente namin na amoy niya yung kakaibang mabaho na galing sa katawan ni Ate Ethel. Hindi Pinay yung kliyente, pero parang galing siya sa bansa na talagang gusto niyang malinis ang taong kakausapin niya. Hindi ko naman siya masisisi. Dahil sino ba naman ang gustong makausap ng taong mabaho? Ang arte nun ah. Hayaan nyo na yun. Ang taong nakakaamoy ng mabaho, yung sarili nila ang naaamoy nila. Sayang yung commission dun. Okay na yung presentation eh. Sana kasi naliligo muna no bago humarap sa client. Hello? Ano na naman pinaparinig mo sa akin dyan? Magtatalo pa kayo. Wala na nga yung client. Oy, paano? Hindi naman sana mawawala yung client kung may isa dyan na alam ang proper hygiene. Hindi yung mga tao sa paligid niya ang mag-a-adjust sa baho niya. Kaya ayokong kasama sa team yan eh. Ay paano? Lagi inaatrasan ng kliyente. Hindi pa matuto. Tumatandang paurong. Ayos ka. Buisit ka pala eh. Ano ba? Tumigil na nga kayo. Ang kulit niyo naman eh. Dito pa kayo sa office magtatalo. Kahit mag-away pa kayo, kahit magbugbugan pa kayo, walang mangyayari. Hindi pa rin natin nakuha yung client. Isa rin naman ako sa naiinis dahil sa nangyari.
Nasayang ang puyat ko para lang makapagpresenta ng maayos. Tapos aayawan lang kami dahil sa baho ni Ate Ethel. Ilang oras pa ang lumipas. Laging nagbabangayan sina Marlene at Ate Ethel. Pero ako, hinahayaan ko na lang silang dalawa. Isang umaga, maaga akong nagising noon dahil maliligo ako. Nagulat ako na parang bukas ang shower. Naliligo ata noon si Ate Ethel. Maya-maya pa, lumabas siya ng banyo. Naligo siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang naligo ng maayos. Ang problema lang, ang sabon niya, naaamoy ko na sabon ko. Hiniram ko muna sabon mo, Bea. Ang kati ng katawan ko sobra. Tapos yung panghilod mo rin, kinuskus ko sa paa ko. Yung panghilod, te. Yung maliit na parang toothbrush. Brush ko yun sa mukha ko eh. Tsaka bakit mo naman ginamit yung sabon ko? Sabi ko sa'yo bumili ka ng sarili mong sabon, di ba? Ang katinga ng katawan ko, di ba? Hindi matanggal-tanggal kaya binasa ko. Nung kinuskus ko nang walang sabon, ayaw talaga matanggal. Kaya naglagay ako ng sabon. Nakita ko dyan sa gilid ng higaan mo, ginamit ko muna. Para sabon lang ayaw mo pang ipahiram. Personal kasi yung sabon ko. Ayan, nangangati ka na sa sobrang kabahuan mo. Pero sa susunod naman, gamit mo yung gamitin mo ha. Huwag yung sa iba. Nagpalit ako ng sabon. Tawagin na niya akong maarte, pero hindi talaga ako sasabon na ginamit na ng iba. Baka mamaya sa akin pa lumipat yung amoy niya. Habang nasa trabaho kami, reklamo siya ng reklamo na para daw bang may butlig sa kilikili niya. Pigsa pa nga ang sabi niya. Baka kasi kailangan mong maligo araw-araw. Tinutubuan daw ng pigsa kapag hindi naliligo. Tapos maglagay ka ng tawas. Baka mawala yan. Pati yung putok mo. Ang lakas ng putok mo ngayon. Ang kati ng singit ko. Animal naman oh. Bakit naman biglang nagkaganito? Magpalit ka naman kasi ng panty mo. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Hindi mo naman to katawan ah. Hindi ko nga yan katawan pero tong hangin na nasa paligid namin, damay kaming nakakalanghap. Ako nga, Dose. Hindi ko alam kung kailan ako magtatanggal ng face mask. Kapag malapit ka kasi feeling ko mamamatay ako sa amoy mo. Nakikiamoy na nga lang kayo? Hay, kainis! Kati talaga, sobra. Ang sakit naman kapag kinakamot at kinukuskus. Hay, buisit naman talaga. Ang kati talaga, oh. Ligo-ligo din kasi. Pwede ba manahimik ka, ha? Hindi ka naman nakakatulong sa akin eh. Ikaw ba itong nakakatihan ng ganito? Tumutulong na nga kami sa'yo eh. Ikaw kaya yung ayaw makinig sa amin. Maligo ka kasi. Yung maayos na ligo tapos linisin mong sarili mo. Magtawas ka, ganun. Para naman makahinga-hinga kami rito, oy. Akala ko nga dahil sa nangyayari kay Ate Ethel, itutuloy-tuloy na niya ang paglilinis sa kanyang katawan. Pero hindi pala. Parang tinitiis niya pa rin ang kati-kati niya. Basta wag lang siyang maglinis ng katawan. Ramdam ko na ginagawa na lang niya yon para manginis ng mga tao sa paligid niya. Isang gabi, pagka-uwi namin, kating-kati siya sa katawan niya. Be, pwede bang pakamot naman ako ng likod ko? Ha, ayoko nga ate. Hindi na madadaan sa kamot yan, ano? Maligo ka naman kasi. Ang arte mo naman. Magpapakamot lang naman ako eh. Ang kati talaga. Sige na. Maligo ka dun, oh. Hindi yan gagaling kung hindi ka maglilinis ng katawan mo. Alam mo ba na kapag hindi ka naglilinis ng katawan mo, binabahay ng bakterya ang balat mo? Normal na may bakterya ang balat natin. Ang kati talaga. Pakamot ako, sige na oh. Saglit lang. Ang kati, grabe. Ayoko nga. Baka kapag kinamot ko yan may libag na papasok sa kuko ko. Tapos mabaho. Bahala ka dyan. Kapag kinati ka, maligo ka. Pero huwag mong gagamitin yung sabon ko. Bumili ka dyan sa 7-Eleven sa baba, oh. Hindi ko siya pinansin. Pinabayaan ko siyang mangati. Ayoko ngang ako pa ang kakamot sa likod niya. Alam ko na agad kung gaano kakapal na libag ang makukuha ng mga kuko ko. Nakatulog ako noon. Hindi ko alam kung naligo ba siya.
Pagpasok ko kinabukasan, maaga ako sa opisina kaya kami pa lang ni Marlene ang naroon. O ano, kumusta na yung amoy demonyo na kadorm mo? Yung pamatayang pabango? Ewan ko dun. Tulog pa siya nung umalis ako. Binaon ko nga yung gamit ko eh. Andito yung sabon ko, yung toothbrush ko, tapos yung panghilod ko. Ay, tinakas ko sa kanya. Wala akong tiwala sa kanya, no? What if yung tuwalya mong ginamit niya? Uy, wag naman. Nag-overthink siya. Lalaban ko na lang yun. Parang ano naman kasi, bayan. Ewan ko, kung natatamaan ata ang ego niya kapag sinisita siya sa amoy niya. Ayoko naman maging plastic na hayaan siyang mangamoy ng ganong kabaho. Mas malala nga ngayon eh. 'Di ba? Ang lansa niya kasi meron siya. Mas malansa sa dorm kasi yung isang napkin niya buong araw na yun, hello. Tapos natanggalin niya lang kapag magpapalit na siya. Kahit na puno na yun, natutuyo na lang ata. Hala, kaya pala, ibang amoy niya sa baba, ano? Ang tapang din. Sana nga maligo na siya. Magpalit na rin sana siya ng higaan niya. Nanggigitata talaga sa dumi. Kaya kada babangon siya ang baho niya rin. Amoy higaan na inamag na. Ewan ko lang ha kung anong gagawin niya dun sa katawan niya. Nangangati kasi siya. Alam mo ba kung bakit ganon? Hindi. Pinakulam ko kasi siya. Ha? Hoy, baliw ka. Totoo ba? Oo nga. Di ba sabi ko sa'yo ipapakulam ko siya? O pero ano, hindi naman yung masama na nakamamatay, no? Ano lang, parang mild lang na parusa sa kanya ba? Meron palang ganun eh. Akala ko nga hindi yun totoo kasi 2 months ago ko na yun pinagawa tapos hindi naman tumatalab sa kanya. O tapos ngayon, ayan, nagkaroon siya ng butlig sa katawan niya. Kapag natuto na siyang maligo saka mag-ayos ng sarili niya, yung asina, matuto na siyang magkaroon ng disiplina. O ayun, magiging magaling na rin siya. Baka may balik naman sa'yo yung kulam. What if ikaw naman yung mag-amoy putok? Tangik, wag naman, oy. Mabaho ba ako? Di naman ah. Hoy, kinukuskus kong kilikili ko ha. Tapos naglalagay ako ng deodorant, no? Dove pa kaya gamit ko? Tagal ko rin naliligo, no? Habang nag-uusap kaming dalawa ni Marlene, dumating naman si Ate Ethel. Nakakapanibago kasi naligo siya. Himala na naman. Akala ko makikipagmatigasan siya sa kati niya sa katawan. Pero kahit na naligo siya, ang baho niya pa rin. Amoy putok pa rin siya. Hindi naman ata siya nagsabon o baka hindi siya marunong maglinis ng katawan niya. Yung tamang paraan. Pero siguro wala namang taong ganon. Hinayaan ko na lang siya. Minsan naliligo siya, minsan naman hindi. Pero lagi pa ring may kumakati sa kanya. Ayoko na siyang pagsalitaan pa kasi baka bumalik na naman siya sa walang ligo-ligo. Kapag pinapansin kasi siya o kaya ay pinagsasabihan, mas lalo niyang pinapalala ang amoy niya. Dumating ang Pasko. 3 araw kaming walang pasok noon kaya umuwi ako sa bahay. Nung bumalik ako sa dorm, naabutan kong nandoon si Ate Ethel. Ang bilis mo naman yata nakabalik. Di ba malayo ang bahay ninyo? Hindi naman ako umuwi. Saan ka pala nagpunta? Dito lang ako nag-celebrate ng Christmas. Pati naman New Year. Bakit? Ayaw mo bang umuwi sa inyo? Ano namang gagawin ko dun? Para makasama mong pamilya mo. Hindi mo ba sila namimiss? Hindi ka ba nila hinahanap? Hindi naman ako mahalaga sa mga yun, no? Magkakaaway ba kayo? Nilalayuan nila ako eh. Saka wala naman akong pakialam sa kanila, no? Bakit kanila nilayuan? Baka kasi dahil sa amoy mo? Kasi yun na nga ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Na baka mawala na ng ibang tao na lalapit sa'yo dahil sa amoy mo. Ikaw lang din naman ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka eh. Wala ka namang alam. Di sabihin mo sa akin kung ano yung hindi ko alam. Maiintindihan naman kita eh. Maiintindihan mo ko eh, nauna mo na nga ako na judge. Saka wala akong oras ikwento sa ibang tao kung anong buhay ko. Hindi naman tayo magkaibigan. Hindi ko na siya pinilit na sabihin sa akin kung ano ang problema niya. Ang iniisip ko na lang, dahil nga sa amoy niya. Baka nagsawa na rin ang pamilya niya sa kanya na lagi na lang siyang pinaaalalahanan.
Nung sumunod na taon, maayos naman ang lahat sa trabaho namin. Sadyang si Ate Ethel, hindi pa rin talaga siya nagbabago. Bagong taon na, amoy last year pa rin. Diyos ko naman, uy! Hoy, umayos ka nga dyan. Huwag mo nang asarin. Magbabago rin yan. Tingnan mo nga bagong ligo siya ngayon. Bagong ligo nga siya, pero ang baho niya pa rin. Hanggat hindi niya inaayos ang paglilinis niya sa sarili niya, magiging mabaho pa rin yan. Mas lumalala pa. Dapat diregaluhan ko siya ng sabon at panghilot eh. Hindi nga yan umuwi sa kanila eh. Kahit nung New Year, hindi ko alam kung saan siya nag-celebrate. Paano kasi siyang uuwi sa kanila wala pang ang New Year, amoy putok na siya. Hindi nga. Kawawa kaya siya. Oh, hindi niya ba yun alam na pati pamilya niya nababahuan na sa kanya? Mukhang may iba pang dahilan na hindi natin alam eh. Basta ang alam ko lang, ang bantot niya. Sana mawala na yung putok niya para makahinga naman ng mga tao rito sa office. Parang titiisin na lang niya yung kulam sa kanya kesa linisan ang katawan niya. Parang wala na rin ata siyang pag-asa na magbago no? Hindi ko rin naman alam kung anong isasagot ko dahil hindi ko naman alam kung may balak pa bang magbago si Ate Ethel. Lalo na kung hindi niya rin naman naaamoy ang sarili niyang baho. At kapag naamoy ng iba, parang sa ibang tao niya pa isinisisi na nababahuan sa kanya. Ilang araw lang din ang lumipas, lagi pa ring problemado si Ate Ethel sa mga katikati niya sa katawan. Ay, buisit naman talaga! Ang kati, grabe! Hindi na ba mawawala itong mga kati na to? Hindi na ako nilubayan, buisit! Pwede bang ipatanggal ko na lang tong balat ko? Pati dito sa kilikili ko hindi na nawala. Paano ka ba naliligo? Bakit pati pagligo ko kailangan mo pang alamin? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Kung hindi naman makakatulong sa pag-unlad mo, wag mo nang alamin. Baka kasi hindi ka marunong maligo. Anong tingin mo sa akin, tanga? Pati ba naman pagligo hindi ko pa alam? Iniinsulto mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Kaya nga ako nagtatanong, di ba? Kasi kaya baka ganyan ang amoy mo. Kasi hindi mo alam kung paano mo tamang lilinisan ang sarili mo. Kung nahihiya ka magtanong sa iba, pwede naman sa akin Pwede naman kitang turuan. Marunong ako maligo, no? Ayoko lang dahil ang dami kong ginagawa. Nakakatamad kaya yun. Ayoko na lang makialam. Pero kung gusto mo lang naman ng may magtuturo sa'yo, lapit ka lang sa akin. Hindi naman ito makakarating sa kahit na sino sa mga katrabaho natin. Kahit kay Marlene. Kung yun lang yung paraan para makatulong ako sa'yo na magbago naman ang amoy mo o kaya mawala yung nasa katawan mo. Usapang babae sa babae na lang ito. Kasi sa totoo lang, nasasaktan din naman ako kapag may nasasabi sa kapwa ko babae. Kahit hindi tayo magkaibigan tutulong naman ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang inalok ko sa kanya. Bigla ko na lang yun nasabi. Alam ko naman na wala naman sigurong tao na hindi marunong maligo o kaya ay hindi marunong maglinis ng sarili. Kasi bata pa lang itinuturo na yon. O kaya mag-search na lang siya sa Google kung paano ba ang tamang paraan ng pagligo ng tao. Pero kung hindi niya maintindihan, pwede ko naman siyang turuan. Yon ay kung gusto niyang matuto at magbago. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi niya hinihingi ang tulong ko. Kaya hinayaan ko siyang mainis at umiyak sa pangangati ng kanyang katawan. Isang araw, nasa labas na naman ako. Nakasakay na naman sa LRT. Katulad ng inaasahan, laging punuan. Nakita ko na naman si Ate Ethel. Bahong-baho na naman sa kanya ang mga katabi niya. May isang lalaki na hindi naman ganon katanda. Katabi niya lang, galit na galit sa kanya pero hindi niya sinasagot. Kilala ko siya. Kapag sinabihan siyang mabaho ng sino man, pabalang niyang sasagutin. Pero hindi siya kumibo sa lalaki. Para bang hinahayaan niya lang na ipahiya siya. Nung bumaba na si Ate Ethel, bumaba na rin ang lalaki at pinagsasabihan pa rin siya. Ako naman, bumaba ako kahit na hindi ko pa naman estasyon. Sinundan ko sila. Mukhang magkakilala sila. Hindi na ako nagpakita noon.
Pagbalik ng dorm, siguro mga 8:00 nung dumating si Ate Ethel. Sana matanggal na lang ang balat ko. Buwisit na mga butlig kasi to eh. Ay, gusto ko na lang kuskusin ng kutsilyo. Sabunin mo lang yan, gagaling yan. Wala ka namang ganito kaya wala kang alam sa nararamdaman ko. Buti sana kung pati ikaw nangangate. Pero nagkaroon din naman ako ng katikati sa katawan ko. Minsan kasi nasa paraan lang yan ang paglilinis ng katawan ng tao. Ang kati talaga. Ay, nakakainis. Ang irritable na ng balat ko. Puisit! Nakita kita kanina ah. Bakit hindi ka ata nakipag-away dun sa lalaki na inaaway ka? Ano bang sabi niya? Na mabaho ka? Ganon? Alam ko kapag pinagsasabihan ka ng ganon, pumapalag ka eh. Wala kang pakialam kung matanda na. Basta ipaglalaban mong sarili mo. Oh, bakit hindi ka nakapalag dun sa lalaki? Saan mo ako nakita? Sa LRT. Parang pinapahiya ka na niya eh. Hindi mo pa siya inaaway. Tapos sinundan ka pa ata niya kung saan ka pupunta. Kilala mo ba siya? Wala ka na ron. Mukhang kilala mo nga. Tatay mo ba? Hindi siya kumibo. Dumiretso lang siya sa higaan niyang ayaw niyang palitan ng sapin. Hindi ko na inulit ang tanong ko dahil mukhang ayaw naman niyang sabihin kung ano ba ang ugnayan nilang dalawa ng lalaki. Isa pa, hindi ko rin naman dapat pakialaman ang buhay niya. Kung may balak siyang sabihin kung sino yun, hindi siya tatahimik na lang basta. Isang araw, habang kumakain kami ni Marlene, may nabanggit siya sa akin. Mukhang katulad lang din doon sa nakita ko. Basta, lalaki yun eh. Tapos parang panot na. Medyo hawig sila. Baka tatay niya yun. Tapos sinisigawan siya dyan sa labas. As in, dinuduro talaga siya, be. Sabi pa sa kanya, kababae niya raw tao ang bantot niya. Ganon. Amoy putok. Nakakahiya nga raw. O tapos wala raw tatanggap sa kanya kasi ang baho-baho niya. Hindi siya pwedeng makasama sa iisang bahay kasi halatang dugyot siya. Basta, mas malala pa sa akin magsalita. Di ko na maalala yung ibang sinabi sa kanya. Kung ako sigawan at pagsabihan ng ganon sa labas, naku po, baka umiyak ako ha. Sabihan nga lang akong amoy pawis ako, naiiyak na ako sa hiya eh. Teka, yung lalaki parang may balat dito banda sa tenga? Dito ata sa kanan? Oo, ganun nga. Teka, nakita mo ba yun? Basta dito banda, tapos may peklat pa nga yun eh. Yun lang naalala ko. Pero kahawig talaga ni Ethel. Kung hindi niya tatay yun, baka kamag-anak niya. Yun nga ata yung lalaking galit din sa kanya sa LRT eh. Baka nga tatay niya, kasi hindi siya sumasagot eh. Sabi ko na magkakilala talaga silang dalawa eh, kasi sinusundan siya talaga. Baka nga, kasi kapag hindi niya kaano-ano yun, kawawa sa mga sagot niyang walang kwenta. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi siya umuwi nun? Kasi nga, ayaw siya ng pamilya niya. Kahit naman ako ayaw ko sa mabantot na tao Itakwil ko talaga siya. Ano kayang dahilan kung bakit siya ganyan? Kasi nga, dugyot siya. Period. Hindi, baka may problema siya. Mental health? Mental basta yung parang may problema siya na hindi niya masabi. Naawa tuloy ako sa kanya. Ang lalako pa naman mang-judge sa kanya noon. Be, normal lang naman na mang-judge ka kung malala ang baho. Sana naglinis siya ng katawan niya kung ayaw naman pala niyang mahusgahan siya, di ba? Kaso hindi niya ginagawa. Mas lalo tuloy lumalim ang kagustuhan kong alamin kung ano bang buhay ni Ate Ethel. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman ng kabataan niya sa nangyayari sa kanya ngayon. Pero ayaw ko naman siyang pilitin. Hahayaan ko na lang siyang magsabi siya sa akin. Baka kapag naramdaman niyang ligtas siya sa akin, aamin din siya. Hanggang sa isang araw na wala kaming pasok. Hindi ako umuwi. Nasa dorm lang ako. Begising ka ba? Bakit? Hindi ka ba aalis? Hindi naman. Ang hirap magbiyahe ngayon Baka wala akong masakyan. May traffic lang ako. Dito na lang ako magpapahinga. Bakit? Aalis ka ba? Hindi naman. Wala naman. May sasabihin ka ba sa akin? Hindi. Wala. Okay na pala. Sige, pero kung may sasabihin ka, okay lang naman din sa akin. Sabihin mo na lang kaagad. Huwag na yung paligoy-ligoy pa. Sobrang baho ko ba talaga? Alam mo na kung anong sagot ko dyan.
Hindi ko na kailangang ulitin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Pero paano ba maligo ng tama? Yung pagligo talaga na ginagawa nyo. Yung maayos na nakakatanggal ng baho. Huwag mo ko tawanan ha. Nagtatanong ako ng seryoso. Uy, yun lang pala eh. Sana kanina mo pa sinabi. May sabon ka na ba? May shampoo ka na? May binili ka bang toothbrush? Turuan na lang kita. Meron naman, kaso di ko alam kung tama yun. Nakita ko lang sa Google eh. Tapos pinagbibili ko. Dinampot ko na lang yung kapangalan. Pero hindi ko alam kung paano gamitin yun. Nahihiya lang akong kausapin ka eh. Baka kasi, alam mo yun, hindi ako sanay humingi ng tulong sa iba eh. Lalo na yung ganito na dapat alam ko. Sa dami kong natutunan sa buhay at sa trabaho, yung pagligo pa hindi ko alam. Okay, sige. Ganito. Kapag naligo ka, di ba, bubuksan mo yung shower. Tapos, babasain mo yung buong mong katawan. Isabon mo yung binili mo. Then, banlawan mo. Tapos, magsabon ka ulit. Tapos, maghilod ka. Kapag tapos nun, yung shampoo naman sa anit mo. Tapos, ganito gawin mo, te. Diba? Nakuskus mo na sa anit. Dito naman sa strand. Pero ako kasi sa anit lang tapos conditioner na sa baba ng buhok ko. Kapag tapos mong maligo, toothbrush ka na. Tapos, hilamos ka na. Then, magpunis ka na ng katawan mo tapos maglagay ka ng deodorant. Ganun lang yun kadali. Sige, maliligo na ako ngayon. Magtatanong na lang ako sa'yo kapag di ko alam paano gagawin ha. Huwag mo kong tatawanan na kahit na nakakahiya tong pinaggagawa ko. Go lang, tuturuan kita sa iba pa. Ay, huwag mong kakalimutan maghugas ha. Alam mo na kung ano yon. Hindi ko alam kung seryoso si Ate Ethel na nagpapaturo sa akin kung paano maligo. Kasi hindi ko naman maisip na may mga tao pala talaga na hindi alam ang tamang paraan ng pagligo. Habang nasa loob nga siya, tinatanong niya pa sa akin kung kailangan niyang kuskusin kung anumang parte ng katawan niya. Ako naman, sinasabi ko kung kailangan. Nung natapos na siyang maligo, tinuruan ko kung paano ang tamang paglalagay ng deodorant. Hindi ko alam na hindi pala niya alam ang ganon. Diba? Mas masaya at mas maganda kapag naliligo ka. Kapag malinis at mabango ka. Kaya mo naman pala yung ganyan. Nagpakabaho ka pa ng sobra. Sabi sa'yo madali lang yung ganyan eh. Kung sana noon mo pa ginawa yung ganyan, hindi ka sana iniwasan ng iba. Hindi ko naman maamoy ang sarili ko. Gano'n naman ata minsan no? Di naaamoy ang sarili. Kaso ako kasi talagang walang naaamoy sa paligid ko. Minsan lang pero mabilis din mawala. Seryoso ka ba talaga na hindi mo alam paanong maligo ng tama? Ano bang gawa mo nung bata ka? Anong pagligo ang ipinapakita ng mga magulang mo? Oo. Ang alam ko lang magbabasa ng katawan, tapos konting sabon, tapos banlaw, tapos na. Bihis, tapos pabango. Ganun lang. Tapos nung bata ako, hindi ako pwedeng maligo araw-araw kasi ang hirap ng tubig nun eh. Kapag naliligo ako, ang ginagamit ko yung pinagbanlawan ng kapatid ko. Sinasala yun sa planggana, tapos yun na gagamitin ko. Kaya akala ko ganun lang yun. Ay bakit? Hindi ba itinuro ng mga magulang mo kung paano maligo? Bata pa lang tayo, alam na nating maligo. Kung may amoy putok, dapat itinuro sa'yo paano maglagay ng tawa sa kilikili mo. Wala namang pakialam sa akin ang mga yun eh. Hindi naman ako mahal ng mga magulang ko. Yung nakita mong lalaki, tatay ko yun. Noon hindi ako pinapansin nun. As in hindi talaga kami nag-uusap dalawa ah. Kapag nasa bahay ako, kahit tingnan di niya ginagawa. Kailan lang ako pinansin nun? Nung ang baho ko tapos nakakahiya raw sa mga tao sa paligid namin. Seryoso ba? Mukha ba ako nagbibiro? Kaya nga wala akong pakialam sa sarili ko eh. Kasi wala namang may pakialam sa akin. Kaya hinayaan ko sarili ko. Kasi bakit ko pa ba aalagaan kung wala naman nag-aalaga sa akin nun? Parang ayaw na nga ako mabuhay ng mga magulang ko nun eh. Kaya ayun, siguro nadala ko na hanggang sa paglaki ko. Hindi ko alam na ganyan pala yung pinagdaanan mo. Pero kahit na, dapat kahit na hindi ka nila mahal mahal mo yung sarili mo. Alagaan mo kung hindi ka nila kayang alagaan. Kasi sa totoo lang, ikaw talaga yung may kakayahan na mahalin ang sarili mo.
Hindi ko rin naman niya natutunan noon. Wala nga nagturo sa akin, di ba? Elementary, high school, hanggang college ako. Walang nagsasabi sa akin kung mabaho ba ako. Wala sa mga naging kaibigan ko. Wala nga akong pang-amoy. Mahina yung naaamoy ko, kaya paano ko malalaman kung mabaho ako? Dahil hindi ko alam na mabaho ako, hinayaan ko sarili ko. Kaso, hindi ko naman alam paano magtatanggal ng baho. Hindi ko naman masisisi yung mga di nagsasabi sa akin na mabaho ako eh. Kasi baka nga nakaka-offend. At totoo naman din yun. Pero sinasabi ko sa'yo noon na mabaho ka, di ba? Pero dito ko sinasabi kapag tayong dalawa lang. Kasi ayaw ko rin naman na mapahiya ka. Alam mo naman, ego na rin siguro. Inangkin ko na lang din siguro yung baho. Kasi hanggat hindi ko naman naaamoy, wala namang problema sa akin. Saka yun lang din yung paraan ko para mapansin. Kasi sa totoo lang, bata pa lang ako noon, wala nang pumapansin sa akin. Kaya nung naging mabaho ako, parang nakikilala nila ako. Sa maling paraan pa ako nakilala, no? Pero sana ngayon baguhin mo na ang sarili mo, ha? Kasi kung alam mo lang gaano kahirap sa aming mga naaamoy ka. Ang baho kasi talaga eh. Tsaka parang limitado na lang yung hangin sa mundo. Tapos ang mapupunta pa sa amin yung may amoy pa. Sana nga kayanin ko na, no? Bigla ko na lang din kasi naisip na baka tama na yung mga masasakit na salita na naririnig ko sa ibang tao. Na baka tama na yung pinapakita ko na wala akong pakialam. Pero ang totoo nun, nasasaktan ako. Na mabaho ako, pero wala naman akong magawa. Kapag ba sinabi ko sa kanila na hindi ako marunong maglinis ng sarili ko, seseryosohin ba nila ako? Pagtatawanan pa ako, kasi ang tanda ko na. Paghuhugas lang kapag may regla, hindi ko pa alam. Paghuhugas lang kapag may regla, hindi ko pa alam paano ang tamang paraan eh. Nanonood nga lang ako nun sa YouTube paano maglagay ng napkin sa panty. Kasi walang magtuturo sa akin. Sorry kung na-judge kita. Hindi ko naman kasi alam na ganyan pala kahirap sa'yo yan eh. Hindi ko lang din kasi talaga kinakaya yung amoy mo. Tapos nasa iisang dorm lang tayo. Iniisip ko pa nga na sobra naman yung katamaran mo eh. Oo nga pala, yung higaan mo magpalit ka ng mga sapin mo ha. Yung punda mo, yung kumot mo. Ako na lang din magtuturo sa'yo paano maglaban ng tama. Yung sa panty mo tsaka sa ibang gamit mo sa katawan mo. Tsaka yung sinabi ko sa'yo na pagpapalinis mo ng ngipin mo. Magpabunot ka ng ngipin kasi bulok na yung bagang mo eh. Yan yung isa sa dahilan kung bakit ang baho ng hininga mo. Ito kayang nasa katawan ko. Yung mga butlig na to, mawawala kaya to? Tapos yung dito sa kilikili ko. Di ba sabi ko parang meron akong pigsa ata? Paano kaya to gagaling? May iniinom daw na gamot sa ganito eh. Matatanggal yan, basta gawin mo lang ang mga turo ko sa'yo kung paano ka magkakaroon ng malinis na katawan. Akong bahala sa'yo, kahit na hindi mo naaamoy ang sarili mo, magiging mabango ka. Nakinig naman sa akin si Ate Ethel. Kung anong sasabihin ko sa kanya, yon ang ginagawa niya. Tuwing umaga, bago kami pumasok, nauuna akong maligo. Tapos siya na yung susunod. Minsan, nahihirapan siyang pilitin ang sarili na maligo, pero lagi kong pinapaalala sa kanya ang kagustuhan niyang magbago. At hindi siya magbabago kung mananatili siya sa dati niyang ginagawa. Halos 1 buwan na ganon. Araw-araw kong itinuturo sa kanya ang tamang paraan para alagaan ang sarili niya. Doon na nagbabago ang amoy niya. Hindi naman kasi ganong kadali na nawala ang amoy niya dahil nga matagal na panahon yung nanatili sa kanyang katawan. Pawala na ng pawala ang baho niya, hindi gaya noon na nananapak talaga. Isang tanghali, sabay na naman kaming kumain ni Marlene. Siguro naman pwede na ako magtanggal ng face mask, ano? Ang galing! Buti naman natuto na siyang maligo at maglagay ng deodorant. Sabi sa'yo eh, nagbabago talaga ang mga tao. Anong ginawa mo? Ako? Wala Siya nagbago sa sarili niya. Hindi ko naman mababago ang isang tao, no? Sa kanila pa rin naman manggagaling ang pagbabago. In fairness, mas maganda siyang tingnan kapag ganyan na malinis siya. Tapos hindi siya yung sobrang bantot. Yung anghit niya na gumuguhit sa ilong, Diyos mio. Teka, ikaw naman. Ano nang balak mo doon sa kulam? Kawawa naman siya. Hindi naman nawawala yung mga butlig sa katawan niya.
Tapos lagi siyang nangangati. Kahit na madaling araw, naririnig ko siyang nagkakamot eh. Ewan ko kung nakakatulog siya na maayos. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko na kasi makita yung mangkukulam. Nakita ko lang yun nung sa kung saan eh. Hindi ko alam kung saang lupalop na siya ngayon, pero sabi niya, kapag nagbago daw si Ethel, mawawala yun. Ayan, gumawa ka ng kasalanan na hindi mo alam paanong aalisin. Masama ang pangkukulam ha. Oy, bakit? May magandang dulot naman sa kanya. Natuto siyang maligo at maglinis ng katawan niya. Kahit na te, hindi pa rin natin alam kung anong pinagdaraanan ng tao. Kaya wala tayong karapatan na magparusa sa kanila, no? Hindi maganda ang pangungulam, okay? Gawan mo yan ng paraan kung paano mawawala ang kulam sa kanya. Ikaw rin, bahala ka. Baka bumalik sa'yo yun. Baka maging amoy demonyo ka rin. Yung amoy bulok na bagang. Tapos ano yung sinasabi mo? Amoy ihi ni Satanas? Hoy, kumatok ka naman dyan. Huwag ka magsalita at nakakatakot yung ganyan. Para kang ano rin eh, no? Ako, nagsasabi lang ako ate ha. Kasi nga gumawa ka na mali. Baka bumalik sa'yo, mali din. Basta, hihingi na lang ako ng tawad kay Ethel. Basta wag lang ako maging amoy ihi ni Satanas. Teka, nasaan ba yun? Kakausapin ko na lang siya. Hinayaan ko si Marlene na humingi ng tawad kay Ate Ethel dahil naniniwala pa rin naman ako, Lola Telang, na kahit na maganda ang intensyon ng isang tao, mali pa rin talaga ang lumapit sa itim na kapangyarihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ng dalawa pero mukhang nagkabati naman sila. Sila kasi ang madalas na magkaaway sa opisina. Nagkapatawaran sila, tapos naging maayos din. Mga isang buwan din ang lumipas na laging naglilinis ng sarili niya si Ate Ethel. Kusaan na niyang ginagawa yon, kahit na hindi ko na ipaalala sa kanya. Minsan siya na nga yung nauunang naliligo kaysa sa akin. Hindi ko alam kung ano yung iba niyang binibili, pero meron na siyang nalalaman na mga kaartehan sa katawan. Mga pamahid, yung iba naman skincare. Natuto na siyang mahalin ang sarili niya. Naalagaan ang sarili niya na hindi niya nakuha noon sa pamilya niya. Isang araw, nakita ko na lang na sumasandok siya ng asin at inilalagay niya sa tabo na may tubig. Anong ginagawa mo, te? Ewan ko kay Marlene, pero sabi niya maligo raw ako ng may asin eh. Tapos mga 9 days ata yun tuloy-tuloy para daw gumaling na tong mga butlig-butlig ko. Di ko alam kung saan niya yun nalaman. Pero kasi parang may napagtanungan daw ata siya, ganun. Sige. Kung gagaling ka naman talaga dyan, sige na, ligo ka na. Hinayaan ko na siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Mukhang yun din ang paraan para matanggal ang kulam na pinagawa sa kanya ni Marlene. Noong nakapag-usap kami ni Marlene, sinabi niya na lumapit na siya sa albularyo, pinagamot na niya si Ethel at umamin siyang siya ang may gawa nun. Dahil kung hindi raw nalaman, baka ibinalik sa kanya ang kulam. Natakot siya, kaya napahingi siya ng tawad. Nangako rin daw siya na kahit na kailan ay hindi na niya gagawin yun. Nanaginip din daw kasi siya na nasa jeep siya. Tapos yung mga tao nakatakip ng ilong nila at bahong-baho sa kanya. Parang naging masamang panaginip na sa kanya. Tapos nakonsensya na rin. Basta ang alam ko lang din na wala yung mga butlig sa katawan ni Ate Ethel. Saka yung problema na sinasabi niya tungkol sa pigsa sa kilikili niya. Yun na rin ang naging simula para maging malinis at mabango siya. Minsan, tinatanong niya kung naaamoy ba na may mabaho sa kanya dahil wala nga siyang pang-amoy. Pero ang sabi ko sa kanya, kapag mabaho siya ay sasabihin ko sa kanya. Hindi ko na ililihim pa para malaman niya rin kung may kailangan siyang gawin. Ano te, uuwi ka ba sa inyo mamaya? Oo, uuwi ako. Ngayon nga lang ulit ako makakabalik dun eh. Kasi nga parang pinalayas na ako dun sa lugar namin dahil sa baho ko. Ayaw mo yun? Ngayon babalik ka na, mabango ka na. Aba, hindi ka na nila pwedeng apihin dun ano? Mabango yung pinili kong pabango para sa'yo ha. Hindi siya matapang. Bagay sa'yo. Kinakabahan nga ako eh. Baka alam mo yun? Baka kapag nakita pa lang nila ako sa malayo lumayo na sila sa akin.
Hindi mo na kasalanan yon. Kung ayaw nila sa'yo, ang sabi ko, piliin mong sarili mo, di ba? Kung hindi ka nila mahal, mahalin mong sarili mo. Kung hindi ka nila tanggap, di tanggapin mong sarili mo. Lagi kong sinasabi sa'yo, kung natanggal mo ang baho na matagal mong bitbit, kaya mo ring baguhin ang pananaw mo sa pamilya mo, sa buhay mo, at sa sarili mo. Alam mo, di talaga sapat yung salamat lang sa dami mong tulong sa akin. Ngayon, may kumpiyansa na ako sa sarili ko. Hindi ko na napapansin yung mga tao sa paligid kong nagtatakip ng ilong nila. Basta kahit na anong mangyari, huwag mong kakalimutan yung mga payo ko sa'yo. Mas maganda ka kapag mabango ka. Laging sinasabi ni Ate Ethel na malaki ang naitulong ko sa kanya, pero hindi niya alam na mas malaki ang naitulong niya sa kanyang sarili. Dahil natuto siyang baguhin kung ano ang nakasanayan niya. Hindi siya natakot na aralin ng simpleng bagay lang para sa iba, pero malaki na para sa kanya. Hindi rin naman ako makapaniwala na may nakilala akong tao na walang nagturo kung paano linisan ang sarili. Lumaki na walang nagsasabi sa kanya na mabaho siya. Doon ko lang din napagtanto na wala naman palang masama na magsabi sa isang tao ng totoo niyang amoy. Dahil minsan, baka hindi lang talaga nila naaamoy ang sarili nila, kaya hindi nila alam kung paano mababago. Sa ngayon, Lola Telang, nasa iisang trabaho pa rin kaming tatlo. Naging magkaibigan na nga sina Marlene at Ate Ethel. Silang dalawa ang magkatabi, tapos minsan nag-aasaran sila. Yung dating kinagagalit ni Ate Ethel, ginagawa na lang biro sa kanya. Kasi alam niya rin sa sarili niyang hindi na ganon ang amoy niya. May isang bagay din pala akong natutunan. Kapag nakakaamoy ako ng taong mabaho, naiisip ko na baka hindi talaga sila tamad. Baka hindi talaga sila dugyot. Baka hindi lang nila alam kung paano mahalin ang kanilang sarili. Siguro may ibang taong sinasadya, pero may mga tao pa ring hindi alam ang tama dahil walang nagturo sa kanila. Mahirap naman talagang magkaroon ng kasama na mabaho. Hindi dahil maarte ang mga tao, kundi dahil ang hangin ay para sa lahat. At kapag may isang taong pabaya sa sarili, lahat ay nadadamay. Hindi rin kasalanan kung mahilo o masuka kapag nakakaamoy ng mabaho dahil natural naman itong reaksyon ng katawan. Pero sa ganito, hindi lang naman ilong ang apektado, pati na rin ang pakikisama at ang pagbibigay ng respeto. Unti-unting umiiwas ang mga tao, hindi dahil galit sila, kundi dahil wala na silang lakas magtiis. May mga taong mabaho, hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi sila naturuan, napabayaan o nasanay na sa sariling kalagayan. Pero kapag paulit-ulit ng sinasabi at patuloy pa ring walang ginagawa, doon na pumapasok ang responsibilidad. Hindi lahat ng totoo ay panlalait. Minsan, yun na ang huling paalala bago tuluyang talikuran ng mundo ang isang tao. Huwag sanang gawing kaaway ang isang taong nagsasabi ng totoo na mabaho ka. Lalo na kung para naman yon sa iyong kapakanan. Dahil mas madaling maligo at maglinis ng katawan kaysa maghanap ng bagong kaibigan, bagong trabaho o bagong lugar na tatanggap sa iyo. Tandaan na ang kalinisan ay hindi tungkol sa pagpapaganda, kundi sa paggalang sa sarili at sa hangin na sabay na nilalanghap ng iba. Kaya mga apo, laging maging mabango. Mahirap na ang buhay, kaya huwag na nating pahirapan huminga ang mga tao sa paligid. Kayo ba? May kakilala rin ba kayong mabantot? Isang tao na ayaw magbago kahit sinasabi na sa kanya? Ibahagi nyo naman ang sarili nyong karanasan na makapigil hininga. Kasabay ng inyong komento ukol sa ating bagong kwento. Naway naghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Angeline Rabi, Jean Marie Gastar,
Hana Beatriz 7, Hazel Fiesta, Lori Inaldo from UAE, Jo Marie Laurente from Tago, Surigao del Sur, Lorena Morate, Charita Dacles, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Jen C, Jenna, Giliana, Jairel, Michael at Jairine, Nilda Dultra, Maan Estrada, Mel Santarita, Yolanda Blanco, Larnie Azurin, Ros Maitland, Willaine Elicano, Vivienne Baterbonia, Roy Lacandalo, Kim Charis Ann Leliza. Shout out din sa lahat ng mga laging nakikinig sa iba't ibang sangay ng mga convenience stores gaya ng 7-Eleven at Alphamart na palaging natsetsempohan ng lola. Sa lahat ng mga tagapakinig sa palengke, mga beauty salon, mga patahian, mga taxi at kung saan-saan pa. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.